Hello po ma'am, I'm here to discuss how circular doubly linked list work. And ano na lang din. Ma'am, pagkumpara mo po kasi dito sa code ko po. Tapos sa code po na isa-send ko po sa Aralinks, baka medyo iba po. Right now po kasi is ito na lang. May sound po. Kaya ang gawin ko na lang po siguro is gawin ko na lang po ito ng comment para hindi po magka-error. Pero pwede po to. Yun. Now, eh, now starting, ano bang ginagawa ng class node? Ang basically ginagawa lang nito is gumagawa ka ng node with the values data, next and pref. Kunyari na lang para mas madaling intindihin. Yung gitna natin, ito yung data natin within the node. Yung sa right sa right side, ito yung next natin and previous sa left side para mas madaling intindihan at pwedeng drawing na lang. Now, punta tayo sa class ceiling list. Class ceiling list. Ang ginagawa lang dito, doon na natin pwede i-modify ang ating link list natin. So, tapos practice mo sa pag may tao. Hindi. Ongoing na ako nagre-record. Okay. Momo. No, ang ginagawa nito, yung def init natin, is dito lang ini-initialize or parang placeholder natin sa head natin. Same na din sa current. Ibabalik. I-go back ko na lang yun para mas madaling display. Now, going sa init val natin, initialize value. Dito na mismo natin gagawin yung linked list natin. Pagpunta natin dito, saan yun? Dito. Yung init val natin, kinukuha yung value ng data, which is yung song 1, song 2, and song 3 natin. Which is dictionary naman na din. So, kung i-1 by 1 natin yung code ng init val natin, yung head natin is none. Head. And also tail na din. None to. Wala pang laman. Now, going to sa for loop natin, yung data list, which is yung laman dito sa data na to, yung S1, S2, S3 natin. Kinukuha na lang yun one by one. So, yung data right now, yung value nun is S1. And kung punta tayo sa if statement, ito na lang muna. New node, kukunin niya yung node ng data. Data dito sa for loop, which is laman niya is S1. And yung other values pa nun. Pero right now, para mas madaling intindihan, S1 na lang muna. Now, kung punta tayo sa if statement natin, if self.head is none, which is right now, none naman, gagawin niya ito. Yung self.head, yung head natin, gagawin natin yung new node. So, ito na yung new node natin. Ito na din yung head natin. Sana magets yun. Which is yung laman nun, S1. Next, since circular to, dapat, kung pag next natin, ipupunta lang din sa head. Which is, right now, isa lang naman yung head natin. So, kung i-next natin, ipupunta lang din sa sarili niya. Same lang din sa previous. Ipupunta lang din sa sarili. Ganun lang yung idea. But, kung may laman na yung head natin, tapos na yung unang loop natin, maglo-loop ulit tayo, gagawa ulit ng bagong node, ito, which has the value of S2, song 2. Now, it doesn't really, hindi naman na-fulfill yung condition dito, may laman na yung head natin. So, pupunta tayo sa else block natin, which is may laman yung head. Kasi now, ito na yung end node natin, yung S2.
Ang ginagawa lang ng endnode.prev, medyo nakalimutan. Yung head na din, since is, ayan, tanggalin na muna to. Since circular to, tapos para mas madaling pwede na din natin itawag ito as tail. Since isa lang naman yung node natin. Ito na din yung head, pwede na din ito na yung tail. Sana maano yun. Now kung may laman na yung head natin, kung dadagdag na naman ng bagong value, which is S2, ang gagawin yun, endnode.prev, yung gusto natin gawin dito, ipunta natin sa dito lang din, sa tail or sa unang node natin. Yun. Tapos endnode.next, gusto lang din natin i-loop para mapunta sa head. Punta lang din siya dito. Technically, parang same na din na bumabalik. Now, yung tail.next tail.next pupunta sa tail.next ito pupunta lang din sa new node. So parang naging doubly na to. Tapos self-head.prev, itong part ipupunta natin dito to complete the circle, the circular aspect naman na. Parang ganun. So since may third value pa tayo S3, tuloy na lang natin para mas maintindihan. Ito. Kung pag maglo-loop ulit, kunin niya yung value ng S3. Ito naman na. Ay wait. Yan, ito pala. Tail is equal to new node. Yung bago naman nating tail, may nakalimutan ako. Bagong tail is ito. S2 na natin. Now, kung maglo-loop ulit to for our S3 na value, gagawin niya ulit itong block of code na naman. Yung new node ito, .prev, ipupunta niya sa tail which is sa S2 na natin. Nasa S2 na natin and new node.next pupunta natin sa head. Ganun. Tapos tail.next, ito, yung S2 natin, i-connect niya lang din dito sa new node and self.head para ma-complete yung circle. Parang ganun lang din. Now, going sa gval natin or get value. Gval, ang ginagawa lang nito is kinukuha niya lang yung value. Now, yung if statement dito, kung may laman, sinasabi lang nito kung walang laman ng linked list natin. Kaya skip naman na natin dito. Going sa ITR. Yung ITR, kunyari naka-initialize na muna yung value. Yung tatlong node natin, S1, S2, S3. S1, S2, S3. Nandito yung ITR since ito na din yung head natin. Yung LLSTR or linked list string, dito natin isa-store yung value ng linked list mismo. So, going to the sa while loop. While true, i-append niya yung data. Saan ba yung ITR ngayon? S1. Idadagdag niya yung data nun. Ilalagay niya sa LLSTR sa string natin. Dito na yung S1. Tapos magne-next na. Dito naman na yung ITR. Nasa S2 na yung ITR natin. And dito, since yung if natin dito, if ITR is equal to self-head. Since circular to, kung nasa S3 na tayo, tapos magne-next, ipupunta lang din sa S1 since circular. So, maya, ituloy ko to. Going back sa S2, sa ITR na natin na nasa S2,
kukunin niya yung data, i-append niya ulit. Idadagdag niya ulit sa list natin. Dito na yung S2. Tapos magne-next. Dito na yung ITR natin. Tapos since yung S3 natin, hindi yun yung head natin, tutuloy pa rin yung loop. Now, yun, same process lang din. Dito na yung S3. And since yung next ng ITR, yung nasa huli natin, sa head lang din, mababalik lang siya sa head, fulfilling this if statement. Tapos doon na mismo magbe-break. Yun lang. Tapos, next sa add at F or our add at front. Dito. Kunyari, end node natin. Gagawa ulit ng bagong node. Kunyari, itong value na lang ito is S4. Now, since may laman na yung head natin, hindi ito i-execute. Pero kung wala man lang, same process lang din sa init val natin. Yung bagong node, ipo-point niya lang din sa sarili. Parang ganun. Now, punta tayo dito. Tail is equal to yan. Punta tayo dito. Tail is equal to self.head.prev. Ang ibig sabihin na nito, saan ba yung right now? Saan ba yung self.head.prev? Na nakakonect sa S3. So ito na yung tail natin. Next, yung end node, yung new node natin, yung na S4. Yung new node next natin, i-connect lang din sa head. New node.prev, i-connect sa tail. And tail.next, i-connect ulit sa new node. Mako-complete yung circular. Next is self.head.prev. Saan yung head natin? S1. So yung self.head.prev, i-connect niya lang dito sa new node. Tapos yung self.head is equal to end node. Ang ginagawa lang nun is ito na yung bagong end node na, yung head natin. Hindi na to. Tapos yun na-add na at front yung bagong node natin, which is S4. Ganun na. Now, going at add at E or add at end. Yan. Now, going at our add at E or add at end, ginagawa lang nun is move ko muna ito. Yun ulit, gagawa ulit ng bagong node. Kunyari na lang S5. Same lang din dito yung if statement. Kung walang laman, same na naman. Now, going sa dito. Tail is equal to self.head.prev. Saan yung head natin? Dito. Saan nakakonect yung previously? Kunyari kung nakakonect na muna. Dito sa... Hindi, mali. Dito sa S3 natin. Now, yung new node, ito na yung tail natin. Now, yung new node.prev, i-connect niya sa tail, since yun yung gusto natin, add at end. Tapos, yung end node.next, i-connect niya sa head. Tail.next wala. Tail.next, para makomplete to, tail.next, punta dito. Tapos, yung end node.previous, ibabalik lang sa tail. Tapos, yung bagong, para mo-complete yung circle, self.head.prev, i-connected niya lang din sa end node. Tapos, ganun lang. Right now, hindi pa kasi ini-initialize dito. Hindi pa ini-initialize yung tail pala. Ito. Focus na lang sa next at prev. Ang ginagawa nito, going sa next,
Ang ginagawa ng if statement kita na lang. Ang ginagawa ng if self.cur, kung may value ba yung current. Chine-check kung may value. Kasi nga, tapos kung may value, ine-next niya lang din. Kunyari, balik natin yung with S3. As kunyari, nandito yung cur natin. Ang ginagawa lang nito is, yun nga, magne-next na naman. Tapos dito na yung cur, yung currently playing. Tapos dyan na muna magstay. Same lang din sa prev. Ibaback niya lang din. Now, sa printer, ipiprint niya lang yung currently playing. Kung saan nadatnan ng cur, ikukunin niya yung value nito. Tapos, ikukuha niya yung values ng mga dictionary, yung keys, ganun, title, kukunin niya lang din yung value. Tapos, ipiprint niya lang din. Now, kung punta tayo sa buong interface naman na, ito, i-demonstrate ko. Dito. Yun. Ito, i-one by one natin na lang dito. As said naman kanina, yung init val, kinuha niya lang sa data, yung S1, S2, S3. Ipiprint niya to. Ipiprint yung current, which is right now, yung lila. Current song, iba na ito. Now, punta tayo dito. Now, demonstrate ko na nandito. Ito na yung interface natin. Tapos may choice yung user. Kung yung choice niya ine-next yung song, ine-next yung song. So, kunyari, nandito yung current. Nandito yung current. Ipi-play. Kung magne-next song siya, anuhin nyo tong definition or function, yung next. Which is, yun nga, ine-next yung value. Right now, nasa S1, pastel sky. Kung i-next natin, dapat mapupunta sa S2. Dapat mapunta sa S2, which is dun sa kay San Kislola, tumatalima. Yun nga, na double click ko. Pero yun, pumunta sa tumatalima, San Kislola, by San Kislola. Yun lang. Tapos, kung magne-next ko ulit, double click. Kung magne-next ko ulit, mapupunta sa let there be light again. And since circular to, dapat, kung magne-next ulit to, mapupunta ulit sa S1 natin. By pastel, yung song by pastel sky. Yun. So, nag-full loop na sila. Parang ganun lang. Same lang din sa pref. Kung ano natin yung previous song, saan ba yung previous nito ng S1? S3 dapat. Expected is S3, which is yun. Loop na sila. Now, going sa 3, display. Dito na ginagamit yung gval natin. Yung value lang. Pero naka-dis sila. Ito, ipiprint niya yung songs. Or display lang naman. Tapos dito, for I in eligible. Parang same concept lang dun sa yun nga, pang ano ng list. Kunin mo yung yun lang. For I in LLG val, ano ba yung unang song natin dun? S1, yung sa pastel sky.
yun na yung nakastore na value sa I. Tapos yung key, ginagawa lang nito, kinukuha niya lang yung key, kinukuha niya yung S1 lang para ma-access yung dictionary. I, yung S1, tapos yung key nun, S1, yung S1 nga. Tapos kukunin niya yung title. Yun lang. Tapos dito, yung at. Kung foreman yung pinili dito, for magkakaroon ng option. Kung gusto niya ba kung gusto ba i-add yung song sa front or sa end. Kung yung choice nila sa una, makokol tong add at front natin na in-explain ko kanina. Tapos dito lang, pinaprompt yung mag-input ng title and yung artist nun. Kahit ano na muna. D by D has been added. So kung i-display natin, meron siya dito sa una. Same lang din sa end kung mag-add ako. Tapos gusto ko i-display sa end. A by A. A by A has been added. Tapos, kung i-display ko na naman, nasa end naman na. Ano nang yun? Mixer, parang again, autoscope. Same lang din dito. Trip ko lang na magdagdag ng pause. Kung ipopause man to. Ay. Mali. Input. Ito, kung gusto ipopause, mapopause yung music. Tapos pwede mo ulit i-play. Yun lang. Tapos exit. Mag-terminate na lang. Medyo magulo. Mahirap man intindihin. Sana mag-gets nyo po. Thank you.